Hello mga stories, welcome back sa ating additional content. So, kung napapasin nyo, may mag-react tayo. At ako yung relate ako dito sa tungkol dito sa kanyang symptoms or parang disorder. So, hindi lang siya, no? To be honest, ako rin, kasama na rin ako dyan na ako'y sa tagal-tagal ko na 4 na dekada mula nung pagkabata na mula sa pag-baby, sa mga bata, di ako in-import. Or talagang parang nilihim ako. Kasi parang parang tinatanggi nila. Hindi kayo ADHD. Pero bakit ganun? Parang kung hindi ako ADHD, bakit ako parang ganito nangyaring ganitong attitude ko. Minsan bakit ganito yung mga behaviors ko, diba? Mula nung pagkabata ganito. Hanggang sa magiging elementary, senior high school, hanggang sa college, ganyan nila napapansin. So, I find out na hanggang sa pagtanda, kasi hindi ko napapansin eh. Kasi minsan nababaliwala ko yung sinasabi nila. At ito na nga, at nagkaroon kasi ng social media, chine-check ko kung talagang bang sa akin na ganito. Yung pala, identified ko na yung pala may ADHD ako. Kasi minsan, napapansin nyo, minsan nauutal ako. Kasi hindi agad-agad na pa-process yung utak ko. Diba? Minsan kasi, ganyan ako parang hindi ko alam i-explain, pero minsan na-explain ko yan na maayos, pero hindi ko na ilalabas yung bibig ko. Parang ganito yun ako. So, ngayon, ito parang process ko hanggang ngayon na found out ko na after the 4 decades or the 40 years, I just found out na may ADHD ako. Yun, tapos ito na yun, napatunayan ko siya, napatayin siya, di lang siya, pati rin ako na may symptom, din ako, may syndrome din ako nun. Kaya sana maintindihan niyo yung aking ginagawa. Minsan kasi ginagawa ko for the cloud din. Ito yung pagiging awareness ko, diba? Yun, and I'm just trying to do my best para sa aking content dito, para ma-explain ko na maayos. Sana intindihin mo na lang ako para yun sa Ito, papakita ko sa inyo itong video na to, ito na na-found out niya na yung ADHD. So, ito galing kay Eileen. Ito, part 38, worst thing can you do as someone with ADHD is to force yourself to function like neurotypical. You're not broken, you're just wild differently. Ito na. I have ADHD and akala ko dati slow lang ako at saka mabagal makaintindi ng mga instructions. Yun pala, ADHD nga kasi yun. Growing up, lagi ako napapagalitan ng mama ko kasi pag may sinabi siya, most of the time hindi ko sinusunod. Unlike kapag yung papa ko yung nagsabi, ginagawa ko talaga. Yung talaga, hindi talaga, minsan kasi hindi sinusunod. Minsan kasi hindi na pa-process. Like yung mga hindi lang yung mga process. Yung iba kasi, yung mga kaibigan mo. Minsan kasi talaga na yung isang kaibigan mo na hindi mo naiintindihan yung ini-explain, pero yung mga isang kaibigan mo ay pag na-explain sa'yo, naiintindihan mo, nagigets mo. Yun nga yung So, yun.
Ang reason, different kasi sila magbigay ng instructions or ng rules. For example, si mama, kapag sinabi niya na ngayong araw, patutulog kayo ng 7 p.m., hanggang doon lang yon. Ako kasi hindi ako sumusunod sa isang bagay na hindi ko naiintindihan kung bakit ko siya kailangan gawin. So, ang mangyayari niyan, magtatanong ako, bakit kailangan 6 p.m. or bakit kailangan 7 p.m. Kahapon naman ganito, normal tulog namin, ganyan. Yung mama ko naman, ang magiging sagot niyan, or palagi ang sagot niyan, basta sundin nyo na lang. Huwag nang maraming tanong. Ganun kasi si mama. Pero don't get me wrong ha, close kami ng mama ko. Tapos, yung papa ko naman, lahat ng mga questions namin ini-entertain niya. Kaya, kapag nagsabi ng mga rules si papa, sumusunod ako agad. Kasi may sense yung sinasabi niya for me compared dun sa isang rule na basta sundin nyo na lang yung sinabi ko. Kaya sa aming magkapatid, ako yung matigas yung ulo, tapos ako yung hindi pala sunod. Kasi susundin ko lang siya kapag nagets ko na kung bakit kailangan gawin yung isang bagay na tinuturo or Yung parang yung nga, katulad yung mga klase, yung mga hindi lang yung mga hindi lang mga magulang mo even mga halubilo mo na minsan napapagsabihan ka na, for example, ikaw pag-arang nakaupo sa ganito, minsan pinagsasabihan ka, doon ka na, umupo, kasi hindi ka pwede dyan, ganyan. Minsan kasi ganun na, minsan napapagsabihan ako, pero parang nababaliwala ako, ganyan. Inuutos sa akin. Fast forward, nung nag-32 years old ako, doon ako na-diagnose with ADHD. And isa sa mga nalaman ko na hindi naman siya symptoms, pero isa sa mga ugali ng mga may ADHD is iba yung perception natin or iba yung way of learning ng mga tao na may ADHD. Hindi ibig sabihin na slow yung mga may ADHD, iba lang talaga yung way of learning nila. Hindi naman sa slow talaga. Minsan kasi hindi napipick up yung hindi napipick up yung kanilang mga words or yung mga yung mga sense ng mga yung sinasabi ng towards you, di ba? Minsan kasi ganun. Ang dami yung nangyayari yan. Minsan, hindi mo alam yung ginagawa ng iba. For example, paano pag-angat ng basta may technical kasi ganun. Basta paano gumawa ng magte-test ka o definitions ka na how to definition ganyan. Tapos chinat GPT mo, na found out mo na isang teacher na ba't mo chinat GPT yan, dapat sa iyo yan, ganun yung mangyari. Diba? Yan is a point of teaching, diba? May isa kasi ganun na. For example, dun sa ugali ko na yon na kailangan malaman ko muna kung bakit ko kailangan gawin yung isang bagay. Ito yung panahon na nag-aaral pa ako mag-drive. Tinuturuan ako mag-drive ng husband ko ng manual. And paulit-ulit niyang tinuturo sa akin kung ano ba yung unang uunahin, naaapakan, yung clutch ba or yung brake. Tapos kung anong gear kapag paangat, kapag mabilis, kapag ganito, kapag ganito. Okay, so is yung about sa drive. Sa akin naman, yung pag mag-learn ako ng isang yung bang tuturuan ako paano yung gawa ng Excel, yung may formula, yung tinuturuan ako hanggang sa matutunan ko. Minsan kasi minsan kasi sa mga provisional, yung mga bagong pasok ka sa trabaho, tapos iba yung yung work life, yung work balance mo. For example, yung isang isang kitchen or I mean yung paano ko sabihin? For example, gumawa ka na ng website, pero yung website nun is a WordPress. Yung WordPress na yun, yung medyo mahirap. Kaya minsan kasi kala ko kasi, minsan kasi WordPress, minsan naman Laravel. Ito yung Laravel na yun, ito yung pang-program, mga C++. Yun, ang hirap, yun. Hindi katulad sa WordPress, medyo, by blocking yun na-adjust ko. Parang, parang ina-adjust mo na yung parang layout niya. Madali lang yun, oo. Unlike sa Laravel, ang hirap yun, coding mo pa. Kaya alam mo pa ng ChatGPT. Hanggang sa yun, medyo ang hirap yung i-encode yun. Then, after that,
ano na, parang minsan kailangan matapos ko yun in just 1 week. Sa akin, di ko ma-insik yun eh. Parang ano yun eh, parang dapat matutunan ko. Ang sa akin, matutunan ko lang, siguro bago mag 1 year. Ganun yun eh, na ano, kasi ang hirap talaga hirap mag-insik yung ang utak. Kaya minsan talaga, kahit yung at saka isa pa, yung yung pag magtuturo ka pag how to be customer service, paano i-deal ng isang customer, 'di ba? Ganyan. Dapat alam mo sa isang anong specs, ganito, ganyan. 'Yun, minsan kasi ganun na yun lang yung sinasabi ko. Okay, tuloy natin. Ganyan, hindi ko talaga siya natatandaan. So, palagi ako namamatayan ng makina. Tapos, dumating yung brother-in-law ko, yung kuya niya, na siya yung nag-explain sa akin na, ganito kasi yung itsura ng gear or sa loob ng sasakyan. Ganito kalaki yung, basta merong gear doon na ganito, ganyan, ganyan, ganyan. So, pag inapakan mo yung brake, kapag inapakan mo yung clutch, ganon, in-explain niya sa akin. And from that conversation, hindi na ako namatay ng makina. And after few days, basta within that week, nagpunta na ako nun sa nakaschedule na ako for driving school. Tapos yung nagturo sa akin na mag-drive, nagulat siya kasi nga, marunong na ako. Hindi ako namatay ng makina nun, tuloy-tuloy yung drive namin kahit na super traffic, ang dami mga paliko, paangat, ganyan, you get the point. So, ganun tayong mga may ADHD. Once nalaman nyo kung paano kayo matuto, tapos i-apply nyo yun sa sarili ninyo, hindi naman talaga mahirap na matuto. Parang mahirap lang kasi most of the time, ginagaya natin yung way of learning ng mga neurotypicals. Kaya parang palagi tuloy na sasabihan yung mga may ADHD na slow. Pero in reality, once natutunan nila yan, hindi na mawawala sa isip nila. Oo, medyo totoo naman, may kasi sinasabi na slow talaga. Kahit nga, kahit yung mga ganyan. At saka example pala sa pati movies. Misa kasi, dati kasi movie goer ako noon. Yung nga lang, yung movie goer noong 90s yun, wala pang subtitle. So, even English, wala pang subtitle. Walang subtitle. Minsan, hindi ko naintindihan yung mga yung istorya nun. Kailangan pa, hihintayin ko pa ang isang hihintayin ko pa yung VCD, video CD, or sa yung may DVD na may subtitle. Wala kasi na DVD na binibili na hindi sa hindi sa Quiapo, hindi yon. Ang tinutukoy ko yung yung mga original DVD. May napansin mo yung parang may subtitles on, off. Noon ko yun. Kasi meron kasing doon, subtitles. So kung ever meron yun, parang closed caption yun, maintindihan ko, pati yung English, yung sinasabi ng English, meron kasing English doon. So parang naiintindihan ko, doon malalaman kung magsising-in yun sa akin, sa aking utak. Kaya ganun. Unlike so kung walang subtitles yun, mahihirapan ako intindihin, 'di ba, sa sa English ganun. 'Di ba? Kahit yung kahit Tagalog, kailangan ko ng kahit Tagalog, tapos English English yung ang caption. Ganun din, maiintindihan ko yung mga ganyan. Kaya minsan kasi, yung iba kasi ginagawa ko, after that nung napanood ko, after ng 1 month, papanoorin ko uli, intindihin ko na naman yan, hanggang sa, after 1 month, tapos after quarter months, yung mga, after 4 months later, papanoorin ko na naman ulit, hanggang sa maintindihan ko yung istorya. Ganun kasi ako noon pa. Ngayon, meron na kasing na katulad sa Netflix, may closed caption doon, na iintindihan ko. Yun kasi yung na-found out ko, na may ADHD ako. Kasi, totoo naman, slow naman talaga ang mga ADHD. Sorry pero ganun din ako. Ako rin slow din ako nun. Yun, yun nga yung sinasabi nila. Pero talagang, pero ang reality is talagang hirap ma-process yung process yung mga pickups niyan. Yun, ang mga ganun talaga ang symptoms.
Kaya, ayun, tuloy. Hindi naman yung pag-learn yung problem natin. Ang problem natin is yung way of learning. Kaya alamin ninyo kung paano kayo mas madaling matuto. Tapos from there, yun na yung gawin ninyo para mas mabilis para sa inyo na mag-aral. Yan nga yung ano. Ayan, ito ang kututusin. Kailangan talaga may way talaga yung pag-aaral. Kaya minsan kasi, yung sa bata ko nga pala, minsan kasi imbis na mag-aaral, mayroong tutorial doon. Meron siya nag-tutor na ikaw lang talaga. Kaya minsan napapagastos ng doble para sa akin na kailangan mo i-tutor mo after ng class intindihin mo, dapat ikaw lang na-intindihin ganito. For example, ito, isang textbook. Basta textbook, textbook. Nag-aaral ka, malapit ng periodical test. Ituturo ka na nun. Special yun, Ituturo ka. Kung ano yung intindihin mong ganito, ganyan. Na walang nadidistract sa inyo yung mga kaklase nyo. Minsan kasi ganun kahit yung math, English, di ba? Kaya nagets ko na kung bakit ako tinuturo. Dahil, tinututor. Kasi may symptoms kasi ako. Kaya minsan kasi may mga parts na hindi ko maintindihan kasi nadidistract ako sa mga kaklase. To be honest na minsan kasi nawawala ako sa concentration Kahit yung concentration, halimbawa nasa harapan ka, pero yung mga kaklase mo, minsan, kahit mga klase mo, minsan tuturo, o minsan nagdadagdagan sa, nawawalan ng concentrate. At yan ang nata-found out ko in just several, yung mga several years ago, na mga the past few years pa, since yung mga bata pa ako, may teenager pa ako, kaya pala nagtataka kayo kung bakit may yung grades ko is a line of 7. Dahil nga doon sa kasi hindi ako nakapag-process ng maayos. Minsan kasi talagang minsan napapayak na lang ako ng patago kasi hindi ko maintindihan bakit ganito ako, ganun. Yung pala, may ADHD na pala ako. Ayun. Yun naman. Kaya minsan, natututo ako, ginagawa ko, pag natututo ako sa isang bagay, chat GPT ko, kasi doon nila nini-explain ng maayos. So, yun is a way, a way of thinking, di ba? A way of learning. Iba-iba tayo ng learning yan. So, yun. Thank you sa iyo, Eileen, sa explain mo sa akin, explain nyo yung about the ADHD. Ayun, and maraming salamat at yun lang, parang namumulat na ako. Noon pa lang, kung pa ako, hanggang sa itong from young adults na check ko, ganito pala ADHD na parang nag-go slow, ganyan, diba? Ayun, yun lang yung masasabi ko, and thank you, at sana, at after that, tayo next video. Ito meron na tayong merch. Ito, may merch na rin ako. Ayan, yung logo ko ay stores. Dito nilagay sa Jacko lang yan. Okay, so hindi basta dito dapat. Dito nilagay. Okay, so ito ang merch ko. Abangan nyo lang yung merch ko sa basta i-like mo lang yung Facebook page ko sa aking official page, Marky Stories Official. Basta i-like yun, tapos abangan nyo yung widget ko para paano mag-order. So, malay mo, kasi for the, magkakaroon na kasi ang YouTube Shopping. So, pag once na-launch na yung YouTube Shopping na yan, doon ako maglalagay yung mga merch ko dito sa YouTube channel. Yun! At saka, bakit mo i-like? Siyempre, para basta hintay mo ang widget ko. Oo. Sa mga first, mga
Abangan nyo yung basta mag-like kayo, sa aking page at monitor ko kayo. At hihintay ko yung hudyat nyo, malay mo, baka magkaroon ng early bird, di ba? Yun lang yan, di ba? Kailangan natin ng di ba? Ng discount, malay mo, di ba? Kung hindi discount, baka, baka makuha nyo ng, di ba, na malaki na mga early day discount. Yun lang masasabi ko, and thank you, and see you next video. Bye!